Guys, dahil nasa Zoom na po natin si Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla. Sir, magandang umaga po sa inyo. Good morning, good morning. Opo, ayan, bawas ng konti ng headroom, sir, mataas yung headroom. Ombudsman, sir, pahingi muna ng reaksyon, sir, doon sa pinakabagong statement from the Discayas. Ayaw na po nila, ayaw na makipag-cooperate. Anong magiging epekto po niyan sa kaso laban sa kanila, sir? Tuloy-tuloy naman ang kaso talaga kasi, Alvin, ang batas tungkol sa pagbibigay ng immunity at pagiging state witness sa isang tao ay hindi kinontemplate yung ganitong series of crimes na nanggagaling sa iba't ibang anggulo. Ang mahirap magbigay ng blanket immunity kung yan ang hinahanap nila kasi nga napaka-komplikado ng kaso at napakaraming counts ang ating sinasabi. Ano yan? Tsaka hindi lang nanggagaling yan dito sa flood control problem, kundi sa lahat ng bidding na kanilang sinalihan at sa iba pang mga issues sa kanila, kagaya ng tax cases nila. Kasi kung hinahanap nila ay talagang mapawalang sala at wala silang magiging problema, ay hindi mangyayari yon. Kasi talagang mabigat ang kaso, mabibigat ang mga kaso na pinasok nila. We'll figure out a way to go through this mess. Kasi ang dami nila, sila ang biggest participant sa lahat ng projects ng DPWH, if I am correct. Apo. Yan ang nakikita namin. So kung akala nila, kasi it appears to me, ang impression ko rin ganun, na ang parang objective nila, makawala sila sa kaso nila at hindi sila makukulong. Hindi ganun kasi ang dami nilang kaso, Ombudsman. Ang daming kaso, kaya mahirap nga na, kaya hindi kami nangangako, sinabihan na sila, nung nasa DOJ pa ako, sinabihan na sila ng ating mga kasama nag-evaluate, hindi naman ako nag-evaluate yan na sinabihan sila na pwede talaga sila makulong kasi mahirap magbigay ng blanket immunity. Opo. Sa mga taong katulad nila na napakaraming kaso, sobrang daming kaso. Kagaya niyan, pwede ba namin, hindi naman tama na bibigyan pa namin sila ng immunity hanggang sa tax evasion at sa iba pang mga kaso na kasama sa mga sa mga proyektong ginawa nila na hindi naaayon sa batas. Kaya po pala, Mr. Ombudsman, parang may kulang sa testimonya, parang may hinuhold sila na impormasyon. Marami silang hinuhold, Alvin. Very selective na, kaya nga sabi nga namin sa kanila, kung may chance na kayong makawala dito, dapat tell all kayo. Wala kayong itatago. Kaya lang, very evasive. Talagang, kung sasabihin natin kung ano ang assessment ko personally sa nakita ko kay Curly Discaya, hustler siya talaga, hustler. So sinong pinoprotektahan niya? Kasi sino yung pag hinuhold? Marami siyang pinoprotektahan. Tulad? Sinabi ko na kagabi. It looks like Senator Bongo is being protected for a conflict of interest. But ayaw niyang magsalita. Pero andun pa rin naman yun. Hindi naman mawawala yun. Hindi naman mawawala yung conflict of interest. Pwede magsalita sila o hindi. Pero ayaw nila magsalita. Pero kung kukunin mo yung SALN at titingnan mo yung mga projects na dumaan na related sa kanya, ay nandun na yun. Anong connect, Mr. Ombudsman, kay Senator Bongo? Pakipaliwanag, baka hindi naman lahat kasi nakakatugaygay sa buong kwento. Ano po? Anong connect niya kay Senator Bongo? Yung CLTG Builders, yun ang isang contractor. It stands for Christopher Lawrence Tesoro Go. Yan po ay kumpanya ng kundi kapatid niya, tatay niya, na nakipag-joint venture sa mga Discaya. At yung detalye nun, very evasive sila sa bagay na yon. Kaya we will go with the facts as we dig up everything. Hindi natin pwedeng baliwalain na gano'n yung attitude nila. Siyempre, mahirap yung evasive. Dapat talaga, magsabi sila ng totoo, di ba? Ganun yun. Pero kakayanin ba ng gobyerno na patayuin at ipanalo ang kaso without the testimony or the cooperation of the Discayas? Oh yes, of course. Maybe not all. Yung mga kaso niya sa congressman, we will have other means of looking at the people. May mga hindi mako-convict dahil ayaw niya magsalita, pero sila mismo mako-convict natin yan. Kasi choice yan
sino ba ang gusto mo talagang tirahin dito? Yung ganito kasing big fish talaga, kagaya ni Diskaya, nakita niyo naman ang lifestyle, syempre, priority yan. Unless, tell all talaga, tell all from beginning to end. Yun ang ating tinitingnan. So kung magti-tell all siya, halimbawa walang no holds barred, sasabihin niya lahat, posible siyang mag-qualify as state witness? Hindi pa rin. Baka lang magbago ang attitude ng prosecution at ng korte at bigyan siya ng magandang plea bargain. Yan po yung nakita natin sa ibang kaso. Ang biggest case kasi ng restitution na dumaan sa atin dito sa ombudsman, hindi sa panahon ko, dati, yung kay Carlos Garcia, yung general, naalala niyo, no? He returned 300 million pesos and jail time. Nirelease na siya after 6 years in jail. Pero siyempre, ano talaga yan? Talaga mabigat din naman. Although, I do not know the circumstances of that case. Kaya ang biggest case of restitution natin so far. Para malinaw lang, ano po, sinasabi ni Ombudsman Remulla is, pwede palang mangyari na mag-tell all ka. Wala kang pipigilin kung sino man, lahat sasabihin mo for a lesser penalty. May penalty ka pa rin, hindi siya pwedeng makawala sa penalty. Ano yan, may mga president na yan actually sa Office of the Ombudsman na nagkaroon pa nga ng solian talaga, todo solian. At naging probation na lang ang naging hatol. Pero sobra din na trauma ng mga dumaan dito kasi nga hindi nila alam yung pinapasok nila ay ganun pala kabigat. May nakausap na akong ganyan, dating congressman, na his probation was just lifted. He had to hold departure order for years. Hindi siya nakaalis ng bansa. Tsaka lang sobrang trauma niya, nasabi niya, yung ganyang activity, wala talaga sulit dyan, talaga pinagsisisihan ko. It happens, no? One case lang yun. Ang ginawa niya, talagang nahirapan siya. Opo. At this point ba, Mr. Ombudsman, pwede nang kasuhan ang mga diskaya? Pwede na silang makulong o pwede mo na silang ilitisin o kulang pa, medyo hilaw pa? Meron na silang cases for tax evasion na pinaprocess na ng DOJ para sa Court of Tax Appeals. At marami pa na kaming hinahanda. Pero titingnan ko kung tatanong ko yung mga kasong napag-aralan na ng DOJ kung hinog na. At kakausapin ko ang Prosecutor General tungkol dito. Kasi ano yan Alvin, hindi tayo pwede mag-file ng kaso na hindi kompleto ang ebidensya. Ang tema na gusto natin dito, para mapabilisan mo yung kaso, paghandaan mo ng todo. Kaya ang ebidensya dapat nakalap na lahat pag-file ng kaso sa Sandigan Bayan, ready for trial. Na pag-file mo kaya mo na ilatag sa husgado yung ebidensya on a basis of continuous trial para hindi na mangyayari yung taon-taon. Dapat dito kasi, ang gusto natin, pinakamahaba na 6 months dapat yan para matapos ang isang kaso at lalong mahaba na ang isang taon. Tama po. Kailangan ng ebidensya kaysa sa ma-dismiss. Ano po? Hindi pwedeng puro propaganda. Dapat talaga may ebidensya. Ebidensya talaga. Yan po yung ating tema. Mula nung nasa DOJ pa ako, yun po yung ating hinahanap na bagay para mag-file tayo ng kaso. Ano po ba ang mga kasong pwedeng isampa? Kasi sinasabi mo sa tax yun, hindi ho ba? Pero paano yung mga bribery? Paano yung pagbibigay ng mga komisyon sa mga paano yan? Ano pang mga kaso? Meron yan. Yung bribery, indirect bribery, malversation of public funds, plunder. Marami yan. Basta in association with each other, basta conspiracy, marami ka pa rin may lalagay na iba pang kaso. At saka yung ang mabigat yung isa, yung bid rigging. Ilang counts ng bid rigging ang pinasabi natin? 100? Di ba? More than 100 bid rigging cases dahil sinabi na nga ni Alcantara noon, wala na talagang labanan sa kontrata. At yan, talagang patutunayan natin yan pagdating sa Sandigan Bayan. So every count yun. Hindi yun isa as a whole. Every count will matter. Hindi wholesale yan, retail yan. Kaya nga, paisa-isa. Tingi-tingi yan. Bawat kaso, isa. Isang count yan. At bawat kaso, may decision dyan kung 10 taon na limbawa, kung 100, di 100 years yun. Pero meron dyan tinatawag na threefold rule at 40-year rule. Ang threefold rule, 3 times the sentence that was given to you
Kahit 10 yan, 3 lang isa-serve mo. Okay. At 40 years, yan ang maximum na pwede tumagal ang isang tao sa loob ng bilangguan. Okay. Sige, Ombudsman, punta tayo po sa SALN kasi minamadali na ako. Baka daw biglang umatras ka na sa interview dahil marami pang busy ito no? Sa SALN. Puntahan natin yung SALN. Ano tungkol sa SALN? Sabi mo magre-request ka sa mga sa Kamara at saka sa Senado. Ano po ang development doon? Umuon na po ba? Magbibigay Hindi sila? pa. Alvin, pang-4 na araw pa lang natin sa opisina. Papunta na tayo ron. Pero ang nakikita ko naman mag-cooperate naman lahat. Kasi this is a national problem and we need a whole of government approach para ma-solve natin itong ganitong quandary kung nasaan ang bansa natin. We have to make sense out of everything in the end para managot ang dapat managot at isoli ang dapat isoli. Okay. So mukhang okay naman. Mukhang ang speaker, mukhang okay. Mukhang ang Senate President, tatanungin niyo yung mga colleagues niya doon, mukhang willing naman na ilabas. Walang problema doon. Actually, ang lahat yung kasi buong gobyerno dapat sakop ng pag-investigasyon ng ombudsman. So lahat ng institusyon, tatanungin natin, kakausapin natin para maging cooperative pag merong tayong investigation against everybody. Kahit sino pa yan, dapat mag-cooperate ng bawat institusyon. So how do an ordinary person go about it? Kung gusto ng ordinaryong mamamayan na mag-request ng SALN, paano po ba ang proseso? Ano yan may mga forms yan na dadalahin mo sa Public Assistance Office ng DOJ. Okay. At may babayaran ka lang dyan na cost of reproduction. Ng DOJ, Tapos sir? meron ka rin under DOJ sa Ombudsman. Okay. Para cost of reproduction. At may mga undertaking lang, hinihingi natin dyan. Kung meron kayong research na gagawin, ibigay nyo sa amin yung iyong research para alam na magamit naman namin pagka makakatulong kayo sa amin. Tulungan po ito, hindi po ito para maging weapon. Ito po ay para makipagtulungan sa ombudsman pag kayo magre-request ng SALN ng tao. Oo. So, linawin natin, hindi lang po para sa amin ito sa mga journalists. Pwede din po sa inyo. Sa lahat. Oo. Kaya lang, anong purpose ng ordinary person na kumuha ng SALN kung wala naman siyang project o research? Hindi ko nga alam malamang lifestyle check, no? Isang basihan yan. Kaya lang, yung access kasi na yan, talagang binibigay natin yan sa mga researchers para makatulong sa ombudsman, di ba? Kagaya na, investigative reporters, welcome. Pero bigyan nyo sa amin yung output nyo. Tumulong rin kayo sa amin para yung trabaho namin mapadali din sa pag-ungkat ng mga kaso-kaso. Kasi sa ngayon, napakaraming tao sa Office of Ombudsman. 1,400 siguro yan. Lahat sa buong Pilipinas. Pero pag tumami na ang kaso, makakulangin na kami ng tao. So, crowdsourcing will be the name of the order of the day. Hihingi tayo ng tulong sa mamamayan. Kaya yan, nakikita ko, posible yan, basta yung purpose talagang tumulong sa gobyerno. Ama, ngayon sa mga kabaro ko naman, sa mga journalists, kailan sila pwedeng unang mag-request ng SALN at ano ang prosesong dadaanan ng mga mamamahayag bago makakuha niyan? Hindi, walang problema yan kasi ang hinahanap lang naman dyan, 2 government ID. Okay. Di ba? Kasi meron kami mga requirements dyan, you'll find out naman. Tsaka na-brief na ni Miko ang mga journalists. Hindi ko na pupuntahan ng detalye kasi hindi ko rin hawak yung papel ngayon. At ako'y out of town. Hindi, pero kailan sila pwedeng unang makapag-request? Pagkatapos ng publication, papublish muna namin yung rules na to. Kung dito nakapublish na ngayon, 15 days after publication in a newspaper of general circulation. Okay. So mga next week na ba yon o next month pa? Baka 10 to 15 days from, mga 14 days from now. 14 days from now, ay di mga November na. Kung napapublish namin kahapon yan, di tapos na ang 15 days pagkatapos ng ano. Okay, sige. May mga patanong sa inyo, pahabol na lang, Ombudsman. Dinismiss niyo raw po yung ng Ombudsman si Zaraga. Iloilo Mayor Joel Soldevilla at Vice Mayor Michael Lacson. Do you know something about this? Hindi ko pa alam yan. I will Dati pa. inquire about it. Pakitext lang sa akin yung details. Okay. At when I get to the office, I will inquire about it. Okay, one last.
Sabi nung iba, may kritisismo sa inyo, Ombudsman Remulla. Sabi niya, mahihirapan si Remulla mag-imbestiga kasi ang dami niya ring kamag-anak sa politika. Ang kapatid niyo ay DILG Secretary, ang anak niyo ay Governor, may mga pamangkin kang congressman, and so on and so forth. How will you deal with your relatives bilang Ombudsman? May disclosure requirements naman na salian natin. Nandun naman sa salian natin ang ating disclosure requirements. Kaya lang, yung aking kasi, na-file ko yung March 30, hindi pa naman nakaupo yung aking anak na governor at hindi pa rin nakaupo. Hindi, kakaupo lang ng kapatid ko bilang SILG. Pero wala yan. It's par for the course. And alam nila, kilala nila ang ugali ko at hindi sila gagawa ng kahit anong bagay para masira ang ating tiwala. Paano daw, Mr. Ombudsman, kung magkaroon ng kaso ang anak ninyo o yung kapatid ninyo o yung pamangkin ninyo, wala akong pamangkin. I don't recall any pamangkin in public office. Okay. I have 3 children in public office. Isang vice mayor, isang congressman, isang governor, at isang kapatid ko ay DILG secretary. Yun lang po ang alam kong kamag-anak ko na required sa disclosure requirements ng office ng salian natin. Paano po, sir, kung magkaroon sila ng akusasyon ng anomalya o irregularity, hindi ako mag-participate. Mag-inhibit ako. Alvin, although it's a remote possibility that they'll be doing that, hindi ako talagang I will inhibit myself from that and let the other ombudsmen, the other people in the ombudsman's office do what has to be done. Ayan. At least may assurance po. Kasi siyempre, kamag-anak niyo yun no? So, hindi ikaw makikialam, sir. Hindi ako pwede makialam talaga. Nakakahiya naman, makikialam ako dyan. Kinuha ko itong trabahong to para sa taong bayan. Oo. Tama. Sino pala yung mga deputy ombudsman mo, sir? Bago ba lahat? Hindi, mga career yan. Actually, hindi pa nga ako familiar. No? Hindi pa ako familiar sa lahat ng pangalan. Meron kasing suspendido at meron kami mga iba pang deputy ombudsman na nandyan. And I might create more offices of deputy ombudsman. Kakausapin ko lang ang DPM about it para mabuo namin yung mga teams na kinakailangan sa pag-research at pag-implement ng mga programa ng Office of the Ombudsman at sa mga kasong kinakailangang pag-aralan at i-file para sa taong bayan. Pero kailangan din naman din kasi para mabilis ang disposition ng cases, ang investigation. So kailangan mo ng dagdag na tao, sir. Sa ngayon, hindi pa. No? Sa top level lang, yung mga pagkakatiwalaan ko, yun marahil lang may kailangan pa ako. Pero sa loob ng complement ng Office of the Ombudsman, ang dami. Mahigit 100 ng abogado dyan. Baka 200 pa, baka hindi lang. Sa Office of the Ombudsman. Yan po yung ating gagamitin kung wala ho silang political affiliation. Kasi marami rin namang nadampian na rin ng ibang spirito. Yeah. Alam naman natin yan. Diba? So you're getting more of your trusted men from the Department of Justice to the Ombudsman. That's basic. May mga tiga-DOJ na lumipat na nakasama ko. Sina Miko, di ba? Asik Miko. Meron pa rin gustong lumipat. Sino pa, sir? Sino pang kukunin nyo from the DOJ? Hindi, meron pa nag-a-apply. Hindi ko muna sasabihin ngayon. Kasi nga, aayusin pa natin yan. Kasi hindi naman pwedeng hubaran mo ang DOJ ng tao na magagaling. Ang DOJ kasi kapartner ng ombudsman niya sa prosecution ng cases. Tsaka sa case build-up din. Diyan natin umpisahan yung case build-up rule. Kaya ang law enforcement agents ay nakikipag-cooperate na sa ating mga piskalya. Yun din ang gagawin natin dito. Case build-up talaga yan. Para nga sabi ko kanina, pag i-file mo yung kaso, dapat hinog na hinog at kaya mong ilatag ang ebidensya sa isang linggo ay malalatag mo ang ebidensya sa harap ng husgado. Oh, by the way, sabi pala ni Vice President Sara Duterte, hindi ka raw niya kukunin kung siya presidente, hindi daw ikaw ang karapat-dapat na ombudsman, sir. Ano na yan, political view niya yan. Kasi siyempre, she needs her sound bites to stay afloat. Tsaka hindi naman ako mag-a-apply kung siya po nandyan. Hindi, pero baka natatakot siya dahil ikaw yung ombudsman. Lagot ba ang Vice President Sara Duterte na ikaw yung ombudsman? Hindi, basta patas tayo sa lahat. Patas tayo. We will follow the rules, Alvin. We will not do anything beyond the rules that are provided by the law and by the rules that were created for this. Ayun, naalala ko na. Ang sabi pala niya, kung talagang tunay ang investigasyon, imbestigahan niyo raw din yung laptop kung saan allegedly involved si former Congressman Zaldico. Now, I remember Papunta na tayo ron. Kaya nga yung family cases, binunot ko Kasi maraming hindi chinarge dyan sa family cases. Dapat i-charge lahat
na dapat i-charge. Okay. Isa yan sa yung pinapa-evaluate ko. Kasi bubunutin ko pa lang ang mga records niyan. Papa-evaluate natin yan para makita natin kung sino talaga ang dapat i-charge. So wish granted. Yung sinabi ni Vice President Sara, gagawin nyo. Yes. Ano yan? Patas yun. Patas tayo dyan. If Saldico will suffer for it, then so be it. Okay, sige. Sir Ombudsman, maraming salamat, sir. Pasensya ka na sa abala. Makukulit yung mga media, but thank you for accommodating us. Thank you, Alvin. Mabuhay ka. I will be in touch very so often, but syempre, I will rely more on the press briefings in my office. Kasi dyan po, at least doon po, ang oras natin ay mas nagagamit. Tama. Kasi nga, marami ho talagang trabaho. Tama po yan. Pero si Calabano, hindi naman po sumasagot sa amin yan eh. Kaya napipilitan kaming mangulit Hindi, sa inyo. sasagutin yan. Kasi Thank nga, you. hindi pa kami nakapag-establish ng rules sa kanyang pagsasalita as a spokesman of the Office of the Ombudsman. Okay, thank you. Mabuhay ka. Inaayos pa yung appointment niya. Okay lang, In boss. fact, ang akin pa lang ang ayos so far. Kasi nga, na-appoint ako ng presidente. Pero yung iba mga kasama ko, yung mga appointment nila, inaasikaso rin natin para meron silang tsapa sa kanilang paggalaw. Mabuhay ka, Mr. Ombudsman. Good luck po sa trabaho. Maraming Good morning, salamat. Alvin. Salamat sa inyo. Salamat. Si Jesus Crispin Boying Remulla, ang ating pong Ombudsman.